Ihanda na po natin ang ating mga sarili sa atin pong sama-sama na pagbubulay ng salita ng Diyos. Ito po ay in series sa atin pong book, passage na pinasimulan na bulayin last Sunday in the book of Hebrews. Please join me as I read sa Tagalog version, Kabanatang 2 ng Aklat ng Hebreo, talatang 1 hanggang 4. Sa akin pong Bible, ang segment title po nito ay Ang Dakilang Kaligtasan. Kaya nga, dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo at sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahahalagahan ang napakadakilang kaligtasang ito? Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga kahanga-hangang tanda at ng iba't ibang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa kanyang sariling kalooban. Ito po ang mga mapagpalang salita ng atin pong Panginoon. I'm sure lahat tayo ay so familiar sa mga signs na ito. Warning signs, kung saan nagpapaalala o nagre-remind sa isang panganib o pwedeng kapahamakan na maranasan na mga taong hindi makakabasa nito, susuway sa mga safety warnings na ito. At ito po ay lubhang napaka-importante na nagaganap, ginagawa, sinusunod sa ating kapanahunan. In many places, we could see a lot of safety warning signs na napaka-importante sa buhay ng tao. Most of all, ito ay sinusunod. Even mga tao, when it comes to safety warnings, ay talagang masasabi natin na pinapahalagahan at ipinapaalala at sinusunod ng mga warning sapagkat ang resulta ng pagsuway sa mga warnings na to ay kapahamakan. Maipe-play ba natin yan? May volume ba yan? Di ba? Did you remember? Si President Duterte, di ba? Yan ang kanyang palaging sinasabi, kanyang warning na huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo, di ba? Yan ang kanyang palaging paalala sa mga taong una, gagamit ng droga, magbebenta ng droga, even a lot of people na somehow baka matuksong gumawa ng masama, maging corrupt na public official, gumawa ng mga krimen. So, ang kanyang safety warning, reminder, ay huwag mong subukan. Mapapahama ka, masisira ang iyong buhay. So, ako po ay, it's the same, mga kapatid. Sinusundan ko po ang mga principles na ito to give reminder to anybody, especially to the church, the people of God, by way of using this system or method. Kaya pag narinig niyo po ako, di ba, na in my preaching, pag sinabi kong tignan mo yung katabi mo, hindi po yun para talagang sipatin mo kung cute ba siya, kung siya ba ay maganda ang kaitsurahan, ano itsura niya. May purpose po yun. If I invite the church, people of God, to say amen to what I'm saying, may purpose din po yun. A reminder, isang warning, or isang paraan para magbigay ng atensyon ang mga tao saan sa pinag-uusapan, sa Diyos, sa paksang tinatalakay, sa mga katotohanan na binubulay, pinapahayag ng Diyos sa ating kalagitnaan. Even so, pag gumamit po ako ng mga acrostic words, alliterated points, tapos somehow, minsan nagbibigay pa po ako ng token or gift sa mga ini-invite kong humula, sa mga
alliterated words na to, acrostic words na to, it's all but just reminders. For what? For us to pay close attention. Para tayo po ay magbigay ng matamang pakikinig, pagsunod sa atin pong pagtatalakay, pag-aaral ng salita ng Diyos. Di po ba pag gumamit ako ng acrostic word, di ba? Sinusundan mo na yan eh. Ano kaya yung kasunod na point dito? Sa bandang huli, di ba? You're not just letting yourself to be prepared, but to be excited and anticipative. Saan? Sa pwedeng mga magiging kaganapan sa atin pong pagtatalakay, pagbubulay ng salita ng Diyos. And somehow, ito po ay isang hindi lang challenge sa atin, kundi utos, reminder, and most of all, warning para magawa natin ang kalooban ng ating Panginoon. And that is to pay close attention. So yan po yung ibabahagi ko sa bawat isa today. Pakimove na lang, Sister May. Ayaw gumana ng aking pointer. Ayan. So, yan po ang ginda at tutumbukin ng atin pong pagbubuli ng salita ng Diyos today. Na pinamagatan ko po sa mensaheng ito na paying attention to warnings. As I've said, this is so important. Ang pagbibigay ng focus, matamang pagpapahalaga, attention, close attention saan? Sa mga Bible warnings. So, in our passage, allow me to raise an interrogative with you. Why do we need to pay attention to the warnings in our passage? Bakit ba tayo kinakailangang magbigay ng matamang, hindi lang pakikinig o atensyon o focus, kundi pagsunod o pag-iwas saan? Sa mga warnings na ipinapahayag ng Biblia, ng salita ng ating Panginoon, specifically sa ating pong passage. Ang una po is to avoid being drifted away. Pakisabi nga po natin, drifted away. Okay, saan natin yung kinuha sa verse 1 po? Kasi sabi po doon sa English, if I may read, we must pay more careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. Ano ba ibig sabihin ng drift away? Or being drifted? It means to become driven and carried along. Gaya ng isang boat, gaya ng isang barko. Kahit nga kotse, di ba, nagdi-drift, di ba? Ang boat na makikita natin sa picture na to ay hindi po sumasagwan yung sakay. Okay, wala siyang motor. Pero as we can see, hinahayaan lang niya na siya ay tangayin ng current, ng agos, para bang wala siyang pakialam kung saan man siya mapunta. Saan man siya ipadpad ng alon, ng current, ng hangin, ng tubig. That is why siya po'y parang natutulog lang, relax. Walang pakialam. Kaya minsan, ano nangyayari sa mga ganun po na mga ship, boat, kapag being drifted away? Parang hindi gumana yung anchor niya, o kaya yung tali, o kaya yung ginagamit na instrumento para manatili siya on course sa isang lugar o sa isang direction. Napapasadsad sa dalampasigan, nasi-shipwreck, napupunta sa ibang direction, napapahamak. Di ba? Kailan lang, nung bumagyo po, Karina at Habagat, marami po na mga naka-anchor o nakatambay lang sa gitna ng dagat o sa dalampasigan, ang ano po, sumadsad sa mga isla, sa mga pier, sa pantalan. Bakit? They were drifted away by the strong winds. I just do not know kung may sufficient po yun na anchor o kaya ay instrumento para manatili siya sa tubig. At maybe hindi po naging sufficient. That is why sumadsad sa dalampasigan. Meron pa nga, di ba? Lumubog at nagbuga pa ng milyon-milyong litro ng oil na until now ay nililinis po
dyan sa may karagatan po ng Bataan na umabot hanggang Manila Bay. So, yan po ang nangyayari kapag ang isang ship, boat ay na-shipwreck. So sa buhay natin, mga kapatid, bilang mananampalataya, even the Bible tells us, sa karanasan ng mga tao in the Bible, na nagaganap po ito, yung mag-drift away. Hindi po ang mga unbelievers, kasi drifted na po yun. Ang mga mananampalataya ay may tendency na mag-drift away. Tangayin, siklutin, dalhin kung saan-saan ng alon, ng current, ng malakas na hangin o kawalan ng instrumento para manatili siyang nasa isang lugar lang, on course, nasa tamang direksyon. At yan po ay nagsisimula sa pagbabaliwala sa salita ng Diyos. Sa mga Kristiyanong gaya po natin, whenever we forsake the Word of God, pag ito hindi natin po pinahalagahan, binulay, kapag ang salita ng Diyos ay hindi po natin nirespeto, ginalang, at most of all, hindi po natin ginawa, we will drift away. Mawawala tayo sa kurso, mawawalan tayo ng gana, lalamig, manghihina, at tatamlay. Hanggang sa isang araw, we will defy God. That's the progression. Una, sa una, maybe, grabe ang impact sa atin ng Word of God. We're really amazed and so hungry with the Word of God. Pero sa paglipas ng panahon, may progression nangyari, pero hindi positive but negative. Nawalan tayo ng panahon, ng gana, ng pagpapahalaga, ng respeto, ng pagtingin ng salita ng Diyos ay pagkain ng kaluluwa, at enjoy man natin o hindi, nararamdaman man natin o hindi ang epekto nito sa ating buhay. But we obey God because God said in His Word, meditate the Word of God day and night. And we continue to obey kahit na hindi tayo komportable, kahit hindi magandang ating kalagayan sa buhay because of a lot of problems and trials, at even our feelings say so that we don't feel like reading the Word of God. At minsan nga, kahit nasa church tayo, while we read the Word of God, while we study the Word of God, while the Word of God is being preached, minsan talagang ine-entertain natin ang iba't ibang mga kaisipan, notion, mga concerns outside in our lives, at nawawala tayo sa focus o pagpapahalaga, pagpaprioritize sa salita, pangangaral ng salita ng Diyos. So, the result is, we will drift away. Drifting away is the negative result. And pag yan ay nagpatuloy, ang kawalan ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos, sa OPM, sa daily journaling and Bible reading, ang sabi ng mga kapatiran, binasa mo ba yung sinend kong journal text? Hindi po. Bakit? Ang haba, pastor. I tell you, you're forfeiting your blessings. Whether you believe it or not. Whether you feel it or not. Kung hindi natin binibigyan ng pagkakataon ng ating systematic daily Bible reading, na ang teacher natin, hindi si pastor, hindi si brother, hindi asawa mo, hindi anak mo, kundi ang Holy Spirit, as you read the Word of God, kahit isang chapter lang a day, well, the result will be drifting away. And pag nagpatuloy yan, magpo-progress yan. Sabi nga, ang kasalanan nanganganak. So, diyan ka na manghihina at makukompromise, hindi ka na mag-value sa karapatan ng iba, hindi mo na i-value ang kagalakan ng iba, pangailangan ng iba, hindi mo na i-value ang oras mo, kahit late ka, okay lang sa'yo. Dahil may mga katwirang ka. Pero marami ang magiging panghihina, pagkukulang, at kasalanan pa na magagawa. Magpo-progress ang drifting away into direct disobedience and defiance sa salita ng Panginoon. No wonder, marami na po, hindi lang po nawalan ng ministry, hindi lang naging inconsistent sa pagdalo, kundi nawala na talaga sila. Nagsimula sa drifting away from the Word, nagprogress, and then a time came
na talagang sumuway na, hindi na nagsimba, hindi nagbasa ng Bible, bumalik na sa dating buhay, defiance sa salita ng Panginoong pinagsimulan. So yan po yung una na dahilan kung bakit po kailangan nating mag-pay attention sa mga warning for us to be able to avoid drifting away, to be drifted away. Ang pangalawa po is to avoid punishment. Pakisabi nga po natin itong word na to, punishment. Ayan, sino po sa atin ang hindi komportable pagka napaparusahan ng magulang, ng batas pag nakasuway tayo, ng guro kapag tayo po ay hindi nakapag-submit ng assignment, hindi tayo nakasagot sa recitation, bagsak ang exam result natin, ang ating performance sa trabaho, hindi naging maganda, nagkulang tayo. That is why, as punishment, tayo ay nasuspinde, tayo po ay hindi na-promote, tayo ay hindi napasama sa mga bibigyan ng incentives whatsoever. Diba? Hindi tayo komportable dyan. Lalo na pag napalo, aaray talaga tayo at iiyak, masakit, ayaw natin. May kahihiyan po dyan kapag tayo ay napaparusahan. At yan ang ating maiiwasan kapag nag-pay attention po tayo, pay close attention po tayo saan? Sa mga Bible warnings, sa salita, kapahayagan ng ating Panginoon. Bakit ko po yun nasabi? Saan ko po yun kinuha? For us to avoid punishment. Doon pa rin po sa ating passage, sa verse 3 hanggang, sa verse 2 hanggang verse 3, A, sa una pong banghay. Ang sabi po sa English, if I may read again, sabi po dyan, for if the message spoken by angels was binding, and every violation and disobedience received its just punishment, how shall we escape if we ignore such a great salvation? So may sinasabi po dyan na mensahe. That is the Word of God. Ipinahayag ng mga anghel in the Old Testament times. Yun po ay binding. At ang sumuway doon, nakakaranas ng kaparusahan. So, sa New Testament, hanggang sa ating kapanahunan, hindi na po anghel ang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang nagpahayag po in the New Testament time was no other than the Lord Jesus Christ. Kaya ang sabi po diyan, how shall we escape if we ignore such a great salvation? Kasi mabigat na yung nagpahayag ng salita, ng mensahe. Hindi na anghel, si Kristo na. Naalala ko lang yung kwento sa Bible about a master or a farmer na ipinagkatiwala niya sa kanyang mga servants ang kanyang bukirin, ang kanyang vineyard. Sabi niya, itil mo yan, alagaan mo yan, tapos sa pagbalik ko, magsulit ka sa akin, magkakaroon tayo ng tamang accounting, partihan, etc. So ipinagkatiwala, pinamahala. Pero nung kukunin na nung master ang kanyang parte, nagsugo siya ng kanyang representative. Anong ginawa ng mga servants? Pinatay yung sinugo. Second time around, nagpadala uli siya para kubrahin ang kanyang kita, parte sa vineyard, sa bukirin, pinatay uli. Ang nakatatlo po na sending. Pero sabi ng farmer, sabi ng may-ari, pag akong pumunta, siguro irerespeto na nila ako. Siguro, ibibigay na nila yung aking karapatan. So, I just do not know in that account kung yung farmer ay nirespeto, pero sinabi po doon kung anong gagawin ng may-ari ng lupa. Sa kanyang pagpunta, parurusahan niya yung mga servants na yun na hindi naging mabuting katiwala. Pinatay ang lahat ng kanyang representative. So, nung siya nang dumating, I suppose, nagawa niya kung anong gusto niyang gawin. Ang kanyang karapatan, nagawa niya. Ang kanyang pagpaparusa, nagawa niya. Because that parable ay tumutukoy po sa ating Panginoon. Sa kanyang pagpapala, pagliligtas, o kaya ay warning sa mga tao na sumunod. If not, there will be punishment. Even so, to the people of God, to the church, to the people of the Lord,
na kapag bagamat Kristiyano, may kaligtasan, pero pag sumuway, nag-drift away sa Word of God, hindi nag-heed sa warning ng Panginoon through His Word, through Jesus Christ, first and foremost, there will be indeed punishment. So walang makakatakas. Kasi marami pong tao ang patuloy na gumagawa lang ng kasalanan. Even Christians, patuloy na ginagawa niya ang kanyang kasalanan. Somehow believing na walang nakakakita, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at kapatawaran, mahabagin, hindi siya mapaparusahan, siya ay i-absuelto ng Diyos, hindi papansinin niyo ng Diyos kasi maliit lang naman, isa lang naman, petisin lang naman, white lies lang naman. Ang sabi po dito, how shall we escape if we ignore such a great salvation? So, ang Diyos natin, mga kapatid, ay hindi po kailanman naging passive. Lalo na sa kanyang mga anak. Kahit pa tayo ay parang pinapabayaan lang ng Diyos at times sa ating mga nakukumit na kasalanan, somehow paulit-ulit, repetitive, pero God is never passive sa atin pong mga pagkukulang. Lalo na sa salita ng Diyos. Lalo na sa mga ninanais ng Diyos na bigyan natin ng atensyon, focus, pagpapahalaga. Walang iba kundi ang atin pong kaligtasan bilang mananampalataya. Mga anak ng Diyos na oo, siguro parang pine-permit niya, no? Magkasala tayo. But never na ang Diyos ay hindi magpapaalala and most of all, magdidisiplina o magpaparusa sa kanyang mga anak. Sino po ang parents sa atin dito? Hindi na mamalo, hindi nagdidisiplina ng anak. O ni sermon, hindi mo sinasabihan, ni salita. Of course, wala pong ganong magulang. Kung may ganon, siguro masasabi natin na hindi balanse. Amen? Puro love. Walang grace o mercy. Puro grace and mercy and love. Walang punishment. Walang truth. 'Di ba? Pero if we love our children, 'di ba? Hindi man sa salita, sa disiplina at sa pagpaparusa para mapanuto siya, manumbalik ang kanyang katinuan, sumunod siyang muli sa kalooban ng Diyos o ng magulang, we discipline our children. Same is true with our God. God is not passive. To permit His children to rebel against Him, but He continue to speak and when necessary, discipline His children. In the Bible, marami na po tayong makikita na dinisiplina ng Diyos nung hindi sumunod sa salita, utos, kalooban ng Panginoon. Hindi lang nag-drift away, kundi direktang sumuway talaga, mga kapatid. So what happened to Ananias and Sapphira? Na hindi nila binigay sa Panginoon ang nararapat. Pinatay sila ng Panginoon, ng Holy Spirit. Si Nebuchadnezzar, pinagkatiwalaan ng Diyos na maghari sa buong mundo during his time. Remember, may 4 kingdoms na magro-rule sa mundo according to Daniel. 4 kingdoms. Isa po doon, yung kingdom ni Nebuchadnezzar, and that is Babylon. Diba? May Babylonian Empire, may Persian Empire, may Grecian Empire. The last kingdom na magro-rule all over the world is the Roman Empire, which is existing in this point in time, the last kingdom. But during the time of Nebuchadnezzar, pinagkatiwala po sa kanya ang buong mundo ng Panginoon. Pero, hindi po niya nagawang tumanaw ng utang na loob sa Diyos. Sabi niya one time, nung kanyang tinanaw at nakita ang kagandahan ng Babylonia, ang yaman na meron siya, hindi lang sa kanyang kaharian, kundi sa kanyang kapangyarihan, all over the world during that time, as the reigning at nagro-rule na bansa, hari sa buong mundo, Nebuchadnezzar. Hindi po siya kumilala, nagbigay ng papuri, nagpasalamat sa Diyos, naging grateful sa Panginoon, at sabi niya sa kanyang sarili, eto ang mga nagawa ko by my own strength. Eto ang mga naging accomplishment ko and victories in life as a king. Alam niyo, pagkatapos niyang sabihin yon, pinarusahan po siya ng Diyos. He became like a wild animal. Like an animal. Ang kanya pong isip ay naging parang sa hayop. From then on, siya po ay tumira sa parang, ang kinakain po niya ay damo. Siya po ay nahahamugan, naaarawan. Parang hayop eh. Humaba ang kanyang bigote, balbas, kuko, buhok. From being a king,
of the whole world punished by God dahil hindi sumunod sa utos, salita at kalooban ng Diyos. Pero nahabag ang Diyos nung siya po ay manumbalik, nung siya po ay magsisit tumingala sa Panginoon. Dumating din yung katapusan ng kaparusahan ng Diyos sa kanya. Nilift ng Panginoon. So nagbalik kanyang katiyan, nakabalik po siya sa trono, pamamahala, at mula noon, natutunan niya na sa Diyos, ibigay ang papuri sa lahat ng kanyang tangkilik, nagagawa, nararanasan in life, kakayanang meron siya kalakasang karunong, katalinuhan, katagumpayan. At naglingkod siya sa Panginoon. Nag-glorify ang Panginoon. That is God. God is not going to be passive, to permit people of God just like you and me to rebel against Him. Kaya nga, may mga kahit Kristiyano, dahil masyado naging pasaway, kinuha na ng Diyos, Ananias and Sapphira. Si David, dinisiplina din po ng Panginoon nung sumuway sa utos, kalooban ng Panginoon. Na-dethrone po siya. Amen? Nagrebelde sa kanyang anak niya, si Absalom. Namatayan siya ng mga anak. At dami niyang naranasan nung siya po ay sumuway sa kalooban ng Panginoon. Pero bago gawin ng Diyos ang pagpaparusa at pagdidisiplina, while being drifted away ang mga anak ng Diyos, siya po ay nagpapaalala, nagpapahayag, nagpapahatid ng mensahe during Bible times. Sa ating panahon, of course, wala na pong propeta na pwedeng itayo ang Diyos sa ating kalagitnaan. Mga pastor, preaching, most of all, the Word of God. Dito na po nangungusap ang ating Panginoon sa ating mga buhay. As we hear, as we read, and as we meditate upon the Word of the Lord, diyan natin nasusumpungan, narinig, naaalala, alin ang mga kapahayagan ng Diyos. It seems to us that God is speaking to us through the Bible. Biblia, salita ng Diyos in the time of the Lord na ang nagpahayag ay hindi po anghel o sino man, kundi ang Panginoong Hesus mismo. Kaya napaka-importante po ng paying close attention sa mga Bible warnings, sa mga reminders ng Panginoon through His Word. At yung nagpaalala niyan, una na, in the New Testament time, ang Panginoon Jesucristo. So the danger is neglecting our salvation. Aside from the Word of God na napaka-importante, pag hindi pinahalagahan, hindi binulay, hindi nirespeto, hindi pinrioritize sa buhay ng mananampalataya, gaya mo, gaya ko, you will surely drift away. Tatabangan ka, hihina ka, tatamlay ka, mako-compromise ka, magiging mahina ka, magiging emotional ka, magiging mapurol ang ating senses, ang ating mga pananaw in life. At pwedeng manganak ang pagkukulang nating ito sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos nagpapahayag po ng ating kaligtasan bilang mananampalataya sa pamamagitan ni Kristo. So kapag na-neglect po natin, nalimutan natin ang salvation natin na napaka-importante, napaka-crucial, grabe po ang value o price na binigay ng Diyos para ang kaligtasan natin mapasa atin, mga kapatid. So neglecting our salvation is really make us not just drifting away, but to be disobedient and defiant sa kalooban, utos, salita ng atin pong Panginoon. So, the author ng atin pong passage today ay hindi po nag-i-encourage sa mga unbelievers to pay attention, kundi ang kanya pong kausap sa ating passage ay mga believers gaya mo, gaya ko. Na mag-pay attention, hindi lamang po sa salita ng Diyos, kundi sa salita ng Diyos nagpapahayag ng pagliligtas o kaligtasan ng tao. So, napaka-importante po nito. Kaligtasan na, di ba, according to Ephesians, di ba, pagdating doon sa mga sinasabi ng Diyos, utos ng Diyos na ibalabal daw natin, isuot daw natin na na mga kalasag ng Diyos, armors of God, di po ba? Lahat ng parte ng katawan, though frontal lang, ay meron pong provision ng Diyos. Dito po, breastplate of righteousness, belt of truth, gospel of peace, shield of
shield of righteousness, faith, tapos sword of the Spirit. Sa ulo naman, ang armor na binigay ng Diyos, ano po? Salvation. Helmet of salvation. Pakisabi nga po natin, salvation. Yan ang binigay ng Diyos sa atin pong mga ulo na isuot daw natin. Helmet of salvation. So anong ibig sabihin nun? Na sa atin pong isip, hindi dapat mawala na tayo ay ligtas, iniligtas, may kaligtasan ng kaluluwa. Maraming Kristiyano nalilimutan po yan. That is why takot na takot, bagabag, confused, at nawawala tuloy sa matamang atensyon na dapat inuukol sa Diyos at sa salita ng Diyos. More so sa pagsunod. Kasi yung salvation na meron ka, noon enjoy mo, feel mo, you're so blessed, pero after a while, parang common na lang sa'yo yung word na salvation. Hindi mo na masyadong na-appreciate. Pero saan ka? Pagka yan ay laging nasa isip mo, minemeditate mo, hindi mo nineneglect, hindi mo nililimot, in fact, lagi mong inaalala na may salvation ka, panlangit ka, bound to heaven ka, ikaw ay blessed, mamatay ka man ngayon, meron kang kaligtasan, maaring lumiit ang minsay marami o malalaki nating problema o mga matitinding challenges na kinakaharap po natin in life. Because this is the most important thing sa atin pong buhay. Are you with me? More than any gold, silver, money, treasure, pleasure, enjoyment, comfort in life, that is our salvation. Can we say amen to that? Di ba, sabi ng Scripture, aanin mo na mapasa yung lahat ng salibutan kung mapapahamak naman ang kaluluwa mo sa impyerno. Pero, kung meron kang kaligtasan na yung sa pamagitan pananampalataya kay Kristo, at yan ay hindi mo nineneglect na kaisipan, paniniwala, pinangahawakan mo, hindi mo nililimot, yan po ay mga hulugan sa atin ng grabing kalakasan, katatagan, katagumpayan, pag-asa, not just in this life, but in the life to come. Look at this picture, anchor. Alam na natin ang purpose niyan, di ba? Sa isang bangka o lalo na barko. Yan po ay sobrang bigat. Yan po ay kapag ang barko o bangka ay tinangay ng malakas na hangin, may malakas na current o hangin, yan po ay babaon po yan sa bato, sa buhangin, making the ship or the boat at ease. Steady. Hindi tatangay ng hangin, hindi tatangay ng alon, hindi mapapadpad kung saan, hindi mawawala sa lokasyon, o hindi mawawala sa direksyon niya. So, napaka-importante ng anchor. So, ang anchor is an illustration of how confident we can be in the promises of God. So, napaka-importante ng anchor sa ating buhay. Napaka-importante ng salita ng Diyos sa ating buhay. Because ang salita ng Diyos na nagsasabi na tayo may kaligtasan, ang magbibigay sa atin ng kagalakan, kapayapaan, katatagan, ng fulfillment, ng kapunuan. Saan? Sa salita ng ating Panginoon, sa mga pangako ng ating Panginoon. Kaya tayo po, mga kapatid, ay nire-remind ng Panginoon today to pay close attention to His Word. More so, huwag mag-neglect sa salita ng ating Panginoon. At sa kaligtasang meron po tayo, hatid ng salita ng Diyos na ipinahayag hindi lang ng mga anghel in the Old Testament times, kundi mismo ng Panginoong Hesukristo. Kung siya nang nagpahayag, kung angel lang sana, medyo okay pa eh. Di ba? Na, okay, so what? Pero, kapag si Kristo, Diyos na nagpahayag, talagang dapat, di ba? Gaya ng ginawa ni Mary. Di ba? Dumalaw sa kanilang Panginoon Jesucristo. Si Martha, naging aligaga sa lahat ng mga physical aspect, pangangailangan ni Lord. Pero si Mary, pinili niya yung mas importante. Umupo sa paanan ni Lord, makinig sa salita ng Diyos, sa turo, aral, sa banal na presensya ng Panginoong Jesucristo sa kanya pong buhay. At yun, nagbigay sa kanya ng katatagan, ng commendation sa Panginoon. At siya ay naging confident sa mga Kaya nga, di ba, isa siya sa mga unang nakakita na
ang Panginoon Kristo ay nag-resurrect muli. Ayaw ngang maniwala. Hopeless na ang mga alagad ni Lord. Pero siya, takbo siya sa libingan para patuloy na maglingkod. At siya ang isa sa mga nakakita ng Panginoon ay nabuhay na maguli. Dahil buhay sa kanya pong puso ang salita ng Diyos. Pinapahalagahan ang salita ng Diyos. So, we start to drift when we neglect God's word, prayer, worship with God's people, and a lot more opportunities like seminars, conferences, outdoor activities ng simbahan o ng ibang simbahan wherein makaka-fellowship natin ang mga manampalataya, mga lingkod ng Diyos, ang mga mature sa pananampalataya, at meron po tayong for sure, mga matututunan, kalakasang makukuha. Ako po, kahit sa mga anniversary lang, kahit malayo, pumupunta po ako. I see to it, mga kapatid. Hindi ko lang kayo maisama dahil many times, ngayon po, nowadays, ang mga invited ay, kasi because of lack of finances, budget, so they can't invite more people, lot of people in the church. So, pero, kahit po anong mangyari, inilagay ko na po sa akin pong utak nung ako po ay tawagin ng Diyos, the moment na nag-commit ako sa Panginoon, lahat po yan, pagsisimba, pagdating ng maaga, ahead of time, o on time. Madalas nga, ako ang huli. Tapos lahat po ng mga gawain sa church, inatinan. Pinahalagan po natin ang salita at utos kalooban ng Panginoon. So, we should not neglect God's word. Prayer, worship, fellowship among God's people, and a lot more opportunities na nakapagpapalago po sa atin, makapagpapalago po sa atin. Bukas po, may seminar ang Lakeview sa atin. Sila po ay nagsusumikap na maibahagi sa iba, sa atin, ang kanila pong nagiging makalakasang kaalaman, katagumpayan. And ano dapat nating gawin? I-grab lang. Magpatianod lang sa kalooban, sumunod sa kalooban ng Diyos. That is not neglecting the Word of God. Prayer, worship. So, akala lang natin, walang epekto sa atin yung hindi tayo nakakati ng praise and worship. 9 a.m. Kasi kung dumating tayo, 9:30, 10 a.m. Akala mo lang yun. I tell you, ang pagsunod sa salita ng Diyos, utos ng Diyos. In the area of prayer, worship, pag-aaral sa loob at labas ng simbahan, pagmimisyon, pagbabasa, pagsasabuhay sa salita ng Diyos, ay meron po talagang kaakibat na pagpapala. You will never ever drift away. Kapag tayo po ay may matama na pagpapahalaga, respeto, pagmamahal sa salita ng ating Panginoon. Sa kaligtasang meron tayo dahil tayo ay nananampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas. And the result, kung talagang meron tayong pitaga, pagmamahal, pag-ibig sa Diyos, susundin natin ang kanyang salita. Lalakad tayo sa kanyang mga dang kahit na medyo mahirap, challenging ang situation. Kahit na dagdag trabaho to, laborious to sa atin. But these things is so important na hindi natin ma-neglect. Kapag ka nagpipreach po ako, nagtuturo, anywhere else, dito, sa Midway, kapag kami nakita po ako na hindi po attentive, nadidistract po ako. Nalulungkot po ako. Dahil siya ay distracted sa mga ibang kaisipan. Lalo na kapag ka nakikipagkwentuhan lang, o kaya nakaganon sa cellphone. That is not paying close attention to the Word of God. So we neglect God's Word in that sense. Hindi tayo nagjo-join sa prayer. Sa ating bahay, hindi tayo nagpe-pray. Hindi tayo sumasamba sa Diyos. In spirit and in truth. Lalo na dito, sa praise and worship natin, may worship po dyan. When we attend praise and worship, nakaka-distract din kaya sa mga music team na lilimang piraso yun nandyan. And yet, grabe ang preparation nila. Just to lead us in worship to God. They obey God. They sacrifice a lot. And yet, here we are, we don't mind it. We don't
give importance to the Word of God. In prayer, in the area of prayer, worship, fellowship. So, it's a neglect to the Word of God. And the result is drifting away. Tatangayin ka kung saan-saan ng iyong hindi pagpapahalaga ng salita ng Diyos. Hindi ka nag-involve sa prayer, hindi ka nag-worship, hindi ka nakikipag-fellowship. Gustong-gusto mong kasama mga unbeliever, mga sanlibutan. Mas marami ka pang mga companion na unbeliever kaysa sa Christian. Mas gustong-gusto mo silang kasama kaysa mga believers. You will not grow with that. I'm not saying iwasan sila. But be wise kung kanino ka dapat makisama. Kasi kadalasan, kung kanino ka nakikisama, magiging ganun ka. Remember the Word of God, bad company corrupts good character. So pag ang kasama mo palagi, unbeliever, huwag ka na magtaka. Pag kilos mo, isip mo, pati salita mo na, kagaya na nila. Isang araw, pwede kang magmura. Amen. Isang araw, pwede kang maging critical. Isang araw, pwede kang maging rebellious. People in the Old Testament days who did not obey the Word of God were sometimes punished. And in this modern time, in the New Testament time, mabigat na nagpahayag ng salita ng Diyos para sa kaligtasan ng tao natin. Hindi na po anghel, just like in the Old Testament days. In the New Testament times, si Jesus Christ na po. Kaya ang responsibility po natin, napakabigat. When it comes sa salita ng Diyos, sa kaligtasan ng ating kaluluwa, tinanggap mula sa ating Panginoon, ay isang napakabigat na responsibility. A greater responsibility. Kay Kristo na kasi natin tinanggap, mga kapatid. Si Kristo na nagsalita sa atin. Hindi na po anghel. Siguro, kahit anghel na magsalita sa atin, di ba? Talaga manginginig na tayo. Just like the people in the Old Testament times. Kapag nakakita sila ng anghel, bumubulagta sila. Nagpapatira pa. Hindi makatingin. At talagang takot na takot. Yung iba nga namamatay pa eh. Pero pag si Kristo na nagsalita, at siya na talaga nagsalita in the New Testament time. Sa Kanya na natin nalaman, through the word of the Lord Jesus Christ, isinulat ng mga propeta. Kaya our responsibility is so really great. The last but not the least, na dahilan kung bakit dapat po tayong mag-pay attention, close attention sa ating kaligtasan, sa salita ng Diyos, sa mga warnings, Bible warnings ng Bible, ng ating passage, is to acquire attestations about salvation. Bakit? Kasi sa verse 3b hanggang 4, it says there, this salvation which was first announced by the Lord was confirmed to us by those who heard Him. God also testified to it by signs, wonders, various miracles, and gifts of the Holy Spirit distributed according to His will. Attestation. Pakisabi nga po natin, attestations. Ayan. To acquire attestation. Isa to sa dahilan kung bakit dapat tayo mag-heed sa Bible warnings, sa mga reminders. Kasi makukuha natin yung mga confirmations, yung mga announcements ng salita ng Diyos, ng anghel, lalong-lalo na ni Kristo. Saan? Sa attestations about salvation. Yun po ang word. If I may go back, ayan, yung word na announced and confirmed, diyan ko po kinuha. Ito pong word na attestations. Which means confirmation or announcement, hindi lang ng mga anghel, man din ng Panginoong Jesucristo, hindi lang ng mga apostol, propeta, lalong-lalo na ng atin pong Panginoon. So, not only we have received the Word of God from the Son of God, but that the Word of God was confirmed by apostolic miracles. Di po ba? Ganyan nangyari po nung panahon ng ating Panginoon. Lalo na nung wala na si Lord. Ano po ang nangyari sa kanila pong ministeryo, mga apostol? They were able to drive out demons. They were able to heal even incurable diseases. Bumuhay silang patay.
Sila po ay kapag nakahawak ng ahas, hindi po sila namamatay pag natuka. At pag sila ay nakakain ng bungang kahoy, o kaya ay tubig o inuming may lason, hindi po sila nalalason. Yun po ay mga himala sa buhay po ng mga apostol, confirming, attesting, announcing the salvation na ipinahayag ni Kristo sa kanilang kalagitnaan. Kaya sa ating po mga buhay, mga kapatid, although maganda makaranas tayo ng miracle, pero somehow hindi na po panahon ng mga himala ang modern time na ito na kinapapaluban po natin. Bakit? Kasi ang Bible po ay kumpleto na. In the New Testament time, ang dahilan kung bakit ang Panginoon po ay nagbigay ng gift of healing, gift of miracle, para talaga ang tao ay maniwala sa salita ng Diyos, sa Diyos, kay Kristo. Yun po ay mga patutuo na si Kristo ay Diyos, ang Diyos ay tagapagligtas, na may salvation. Ang salita ng Diyos ay napaka-importante, nagliligtas, nagbibigay ng talino. So, in our modern time, miracles ay hindi na po talaga rampant na nangyari unlike in the New Testament time. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ay kumpleto na. Ang salita ng Diyos mismo ang naghihimala. Are you with me? Kaya nga may buhay na nababago. May kaisipang nababago. May mga nangyayaring magaganda. Sa kapangyarihan, liwanag ng salita ng atin pong Panginoon na walang ibang nagpahayag in the New Testament time kundi ang Diyos na mismo. Si Jesus Christ, atin pong Panginoon tagapagligtas. Dagdag pa natin ang presensya at pagwi-witness ng Holy Spirit. Di ba, nung bumalik si Kristo sa Ama, sa langit, paparoon na ako sa Ama, babalik na ako sa Ama, at susuguin ko naman sa inyo ang banal na Espiritu Santo. So, in the Old Testament time, dispensation ng Diyos Ama, most of the time. In the New Testament time, dumating ang Panginoon Kristo, dispensation ng anak. Pero nung bumalik na ang anak, si Kristo sa Ama, sa langit, lumuklok na sa trono ng Diyos, sinugo naman niya ang Holy Spirit. Mula noon, hanggang ngayon, dispensation ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit, nagbibigay sa atin ng unawa sa mga mananampalataya, nagsusupply sa ating pangailangan, gumagabay sa atin, nag-iingat, a lot more. Kaya, totoo pa rin yung sabi in the Old Testament time, in the New Testament time, God is with us. God is with you. Sabi mo sa katabi mo, kasama mo ang Panginoon. In the power of the Holy Spirit. Lahat ng believer ni Kristo, tinatahanan ng Holy Spirit. Hindi ko na sabihin, inaalihan ka. Masyado na po yun na gastado. No? Ayan. Puspos ka ng Espiritu Santo if you are truly a genuine believer ng Panginoong Kristo. Kung nangyari na sa buhay mo, ma-encounter mo ang Diyos, na born again ka, nakaranas ka ng regeneration, talagang nilagay mo yung tiwala mo kay Kristo, kinilala mo siya, sinamba mo siya, pinapasok mo siya sa iyong puso, nagsisi ka sa iyong mga kasalanan, nagbaliklub ka sa Panginoon, at ngayon, alam mo, kasama mo siya, may Diyos ka, the Holy Spirit of God is with you, within you. Kaya nga, nakukonvict tayo pag tayo ay nagkasala, nakaisip ng masama, nakapagsalita, meron tayong hindi nasunod. Nag-convict pa ba kayo pag late kayo? Nakukonvict ba kayo pag hindi kayo nakapagbasa ng Bible? Nakukonvict ba kayo pag hindi kayo nakati ng praise and worship? Nakukonvict ba kayo pag kayo nakapagsinungaling? May hindi nasunod na principle, utos ng Diyos. Pag kayo nakapagbigay ng hindi tama sa Panginoon? Nakukonvict ba kayo? Kung nakukonvict tayo sa mga utos ng Diyos, kalooban ng Diyos, principles ng Diyos, sa nagagawa natin, well, that is a very great sign that you have the Spirit of God. Pero pag di tayo nakukonvict dyan, baka hindi pa tayo totoong Christian, believer.
Or kung tunay tayong believer pero hindi tayo nakukonvict, baka na-immune na tayo. Amen. Ano na, parang nakaugalian na, nakasanayan na. Yan. Pero, never be confident. As I've said a while ago, sabi natin sa isang slide natin, hindi hinaayaan ng Diyos ng kanyang mga anak patuloy na magrebelde sa Kanya. Somehow, parang passive lang siya sa atin, pero nananatili na ang Diyos nagdidisiplina, nagpaparusa. Just like David, nung mag-commit siya ng adultery, ng murder, ng pagsisirasol, tuloy lang siya sa kanya. As if parang wala siyang na-commit. Feeling niya, hindi siya paparusahan ng Diyos. Tuloy lang siya sa paghahari, pakipagdigmaan, paglingkod sa mga tao. Pero isang araw, may sinugo ang Diyos na propeta. Ikaw ang nagkasala sa Diyos. Tapos, na-experience niya mga consequences. God now bears witness through His Spirit, using the Word and the Spirit, gives spiritual gifts to God's people. So, as I close, mga kapatid, on this topic, na pinamagatan ko po na paying attention to warnings. Paying close attention to Bible warnings. Sino po nakanotice na may acrostic words po tayo? DPA. DPA. Pero ano bang purpose kung bakit natin ito ginagawa? DPA. Hindi lang para mag-pay close attention tayo sa ating pagbubulay, sa magiging katapusan ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, kundi para madali rin nating matandaan ang mga pinag-aaralan, tinuturo ng Diyos sa atin, mga kapatid. Secularly, ang ibig sabihin ng DPA, sino po yan po gusto ko talaga itanong. Hindi po yung DPA sa atin pong outline. Most likely, baka nasundan mo na yan eh. Diba? Sino po nakakaalam? Ibig sabihin ng DPA. Kilala nyo ba si Tom Cruise? Kilala nyo ba si James Bond? Sa kanyang mga pelikula? Sila po, most of the time sa kanyang pelikula ay parang DPA. DPA. Indeed, DPA. Deep Penetration Agent. Sayang, wala nakahula. Meron ba nakaisip nun sa inyo? Kasi si Kagawad, alam niya yun eh. Kasi otoridad to sa kanila eh. Humawak to ng mga, may intelligence siya. Kaya alam natin. Kami po, siguro marami sa atin, nakakaalam niya. Lalo na sa mga gumagawa ng illegal. Di ba? Yan ang kinatatakot. Pag nakasalubong ka ng tao, medyo malaking ahente ng gobyerno to. Teka. Di ba? Sino po nung adik pa tayo? Di ba? Talagang kaluskos lang. Anino lang. Naku, pulis to. Naku, ano to? Intelihente to. Ano to? Agent to. Pulis to. Espiya to. Yan. DPA. Deep Penetration Agent. Okay. Anong ibig sabihin natin doon para madaling tandaan? Ito po maiwasan natin. Kapag tayo po nag-heed, nag-obey sa mga Bible warnings, reminders, we will going to avoid drifting away, punishment, and we can acquire attestations. Nang ibig sabihin, confirmations, announcements ng Diyos para sa ating ikabubuti, kaligtasan, sa atin pong pananatili sa kalooban, salita, utos ng atin pong Panginoon. So I propose one thing. As Christians, do not take for granted and neglect the Word of God in your life. If you don't want to drift away, mag-sleep. Kung ayaw mong tangayin ka, siklutin ka ng kung ano-anong sitwasyon, kaganapan, mga priorities, mga activities, gawain, kaisipan, desires na hindi na ayon sa kalooban, palayo ka sa Panginoon. Di ba ganyan po ang bangka, barko, nawawala ng anchor? Di ba? Nawawala sa location. Tinatangay kung saan, napapadpad kung saan, nasi-shipwreck, naliligaw. So as Christians, do not take for granted
and neglect the Word of God in your life. Magkaroon ka ng Bible mo, basahin mo araw-araw, magsimba ka palagi, pray ka, worship, fellowship. Lahat ng ito'y utos ng Diyos. Huwag nating ipagsawalang bahala. Lubang napaka-importante ng salita ng Diyos. And neglecting the Word of God is the same as we invite chastening, discipline, punishment. Ang pagiging mailap ng mga pagpapala sa ating buhay. Are you with me, people of God? Parang wala na akong kausap, ang tahimik nyo. Praise the Lord. So, as I close, bakit ko po yan nasabi na hindi natin dapat i-take for granted o i-neglect ang salita ng Diyos? Dahil po dito. Because our salvation is a great salvation, purchased at a great price. It brings great promises, blessings, and inheritance in glory. Sariwa pa ba sa puso't isip mo na dahil believer ka, Kristiyano ka, meron kang kaligtasan ng iyong kaluluwa. At kaya ka meron yan, may nagbayad, may bumili para sa iyo. May nagtrabaho para sa iyo niyan. At ang pinambayad niya, inalay niya, sinakripisyo niya, priceless. The Father's Son, Jesus Christ. Jesus' holy body and blood on the cross. Pero inyo, Diyos nagkatawang tao. Ikaw ba, may waterbed ka? Nanasain mo bang matulog sa sahig? Sa papag? May waterbed ka? May kutsyon ka? O kaya natulog ka sa labas ng bahay? For someone's sake? At nagbata pa ng hirap ang Panginoong Jesucristo para lang bayaran, tubusin ang tao, ikaw, ako, sa ating mga kasalanan. At makasumpong tayo ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. A great price was being paid. And that salvation, na binayaran ng Diyos para sa atin, pinagsumakitan ng Diyos para sa atin, ay may hatid na mga dakilang pangako, pagpapala, at mga bagay na hindi po mabubulok, mawawala sa atin, mananatili magpakailan-kailan paman, sapagkat ang mga pagpapalang hatid ng ating kaligtasang nasumpungan kay Kristo ay by nature spiritual. Higit ito sa anumang bagay sa mundong ito, kayamanan, katanyagan, kagalakan, pleasure, a lot more na mga pagtatagumpay ay hindi po maikukumpara sa mga great blessings, inheritance, in glory na meron ang mga anak ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Okay, say amen? Tayo po tayo at magpasalamat po tayo sa ating Panginoon na today na-remind po tayo sa isa sa mga importanteng mensahe po, admonition, exhortation po ng Book of Hebrews. Marami pa po tayong bubulayin ng mga admonitions and exhortations, reminders and warnings ng Panginoon. Na ang purpose lang ng Diyos talaga, hindi po tayo mag-drift away, hindi po tayo manghina, malamig, mapahamak, maging ineffective na believer ng Panginoon, na hindi na nag-glorify ang Diyos sa ating mga buhay because we defy God. We don't just sleep and drift away, but nasa pagsuway na talaga tayo, hindi lang sa isa, dalawa, tatlong kalooban ng Diyos, kundi a lot more. So, God is reminding us today to go back to the basic and pay close attention, respect, and never neglect the Word of God. Remember, ang salita, Word, at si Kristo ay iisa. Ang salita ay nagkatawang tao. Si Kristo ang salita at siyang nagpahayag about our salvation. At kailangan nating patuloy na pahalagahan ang mga salita ng ating Panginoon. For us to avoid punishment at sa ating puso, palagi maging sariwa ang mga ginawa ng Diyos sa atin, ipinagkalob ng Diyos sa atin, at maging expectant tayo and hopeful sa mga
ipagkakalob pa ng Diyos sa kanyang mga anak, just like you and me, na mga hindi lang literal and physical blessings in life, more so, spiritual blessing. Glorious blessing in store to each one na kay Kristo nananampalataya bilang Panginoon-tagapagligtas. Let's sing this song for our Lord. Nang may pasasalamat, pagpupuri, pagsamba, at recommitment. Kanino? Kay Kristo. Recommitment saan? Sa Kanyang salita na hindi po natin babaliwalain, hindi po natin inineglect, kundi patuloy pong pahahalagahan, bubulayin, isa sa buhay. And the result would be blessings in life and in the life to come. May God bless us more. Let's sing to the Lord.